Mga Lodi, don't skip ads po tayo. Maraming salamat sa patuloy ninyong pagsuporta. Paki-like and share naman dyan mga Lodi. At sa mga gustong mag-donate sa ating GCash or regular na load, mag-comment lang po tayo. Para patuloy tayong makapag-upload ng mga bagong kabanata. Marami pong salamat. Subaybayan natin ang kwento ng isang kabataang nangarap para sa kanyang mga mahal sa buhay. Mula sa pinakamahina tungo sa pinakamalakas. Alamin natin ang kwento ng kanyang buhay. Kabanata 2161 hanggang Kabanata 2170. Kabanata 2161. Ang mga piling tao ng Sky Palace, ang Dragon, ang Wasak, ang Buddha, at ang Demon ay naghihintay pa rin sa labas ng Metal World. 2 buwan na ang lumipas ngayon at hindi pa nila nakikita ang pagbabalik ng alinman sa kanilang mga marquee. Habang lumilipis ang bawat bagong araw nang walang anumang senyales sa kanilang mga estudyante, ang kanilang mga kalooban ay lalong nagiging madilim. Sa wakas ay nagsisimula silang tanggapin ang masakit na katotohanan na ang kanilang mga tao ay maaaring hindi na bumalik. May lumalabas sa Metal World, bulong ng isang dragon na masigasig na nanunood sa Metal World. Habang nagsasalita siya, ang lahat ng iba pa ay nagsimulang tumugon din. Ang mga piling tao na naghihintay sa labas ng planeta ay lumapit, nakatitig ng mataman sa mga bagyong magnetiko na sumasakop sa ibabaw ng Metal World. May isang lumitaw mula sa mga ulap. 1, 2, at pagkatapos ay marami pa. Ang mga tuldok na lumilitaw mula sa mga ulap ay patuloy na lumalaki hanggang sa maging pamilyar na mga mukha. Dragon 8, si Dragon 8 ito, sigaw ng isang Dragon King. Ang mga piling tao ng ibang mga lahi ay tumugon sa parehong paraan nang lumitaw ang kanilang mga tao mula sa bagyo. Ngunit nang ang huli sa kanila ay dumaan sa mga ulap, ang mga matatanda ng Sky Palace ay mukhang mas masaya kaysa dati, habang ang unti-unting lungkot ay gumapang sa puso ng iba. Ito ay dahil mas maraming estudyante ng Sky Palace kaysa sa mga estudyante ng lahat ng ibang mga lahi na pinagsama. Ang koponan ng Sky Palace ay ganap na buo, ngunit hindi masasabi ang pareho sa iba. Ang ibang mga grupo ay nasa isang nakakaawang kalagayan, at kahit na ang mga nakaligtas ay nagtamo ng malubhang pinsala. Isinama ni Hansen si Yuya upang magbigay ng impormasyon sa mga matatanda ng Sky Palace tungkol sa mga nangyari. Ang mga matatanda ay natuwa nang makita ang 100 estudyante na lahat ay naitala, medyo mas masama lang ang kalagayan. Isang matanda ang labis na natuwa sa mga resulta, sinabi niya, "Mabuti. Magaling kayo, mga bata. Hindi na kailangan pang magsabi pa ng kahit ano. Dapat kayong umuwi at magpahinga ng maayos." Oo, si Hansen, Yuya, at ang iba pa ay handa nang umalis kasama ang mga matatanda. Ngunit bigla, napapalibutan sila sa lahat ng panig ng Dragon, ang Wasak, ang Buddha, at ang Demon. Inilagay nila ang kanilang mga sarili ng may pagbabante sa paligid ng grupo ng Sky Palace, malinaw na hindi balak na hayaan silang umalis. Ano ito? Ang pinuno ng mga piling tao ng Sky Palace, si Green Crane Elder, ay tumingin sa kanila ng madilim. Ang mga miyembro ng Sky Palace ay naghanda upang lumaban. Isang hari ng Wasak ang tumingin kay Hansen at sa lahat ng iba pa at galit na nagsabi, ang lahat ng mga lahing ito ay pumasok sa Metal World, at sila ay winasak. Ngunit wala kayong nawalang kahit isa. Nagsagawa ba kayo ng isang panlilinlang upang makapinsala sa aming mga marquee? Nauunawaan kung bakit galit na galit ang hari ng Wasak. Ang bawat lahi maliban sa Wasak ay may ilang mga marquee na bumalik. Nawala nila ang kanilang buong koponan. Naguguluhan at galit sila, at gusto nilang malaman ang higit pa tungkol sa mga nangyari sa Metal World. Ang ibang mga lahi ay hindi na puno ng parehong galit tulad ng Wasak, ngunit nawalan pa rin sila ng napakaraming tao. Nadama pa rin nila ang pagkawala na iyon, at ayaw nilang umalis sina Hansen at ang iba pa ng basta-basta. Dahil ang lahat ay naroon upang pigilan ang Sky Palace na umalis, ito ang perpektong pagkakataon upang malaman kung ano ang nangyari. Kapag ang Sky ay nakabalik na sa kanilang tahanan, ang pakikipag-ayaw sa kanila ay magiging mas mahirap. Kaya, doon mismo, lahat ng piling tao ay hihingi ng mga sagot. Kung mangyayari ito, dapat mangyari ito ngayon. Green Crane Elder chuckled matapos marinig ang hari ng Wasak. Mahina ang inyong mga tao. Paano naging pakialam namin ang pagkamatay ng inyong mga tao? Ang hari ng Wasak ay tumawa ng malungkot at nagtanong, sinasabi mo bang ang lahat ng mga lahing ito ay hindi kasing lakas ninyo? Kahit na totoo iyon, walang paraan na ang lahat ng aming mga tao ay namatay dahil lamang sa pangyayari, samantalang wala ni isa man sa inyo ang nasaktan ng malubha. Kung hindi ninyo ipaliwanag ang mga dahilan nito, kami ng Wasak, at ang iba pa, ay hindi kayo hahayaang makaalis dito.
Halata nilang umaasa sila sa suporta ng dragon. Ang wasak ay hindi kayang pigilan si Green Crane Elder ng mag-isa. Paliwanag. Ang Sky Palace ay hindi may utang na paliwanag sa kahit sino para sa anumang bagay, ungot ni Green Crane Elder. Inutusan na niya si Hansen at ang iba pa na huwag magsalita dahil pinaghihinalaan na niya na maaaring mangyari ang ganitong bagay. Si Green Crane Elder ay talagang nag-iisip ng parehong bagay na ginawa ng ibang mga piling tao, ang mga marquee ng Sky Palace ay dapat na gumawa ng isang bagay sa ibang mga koponan. Kung hindi, paano sila makakabalik ng hindi nawawala ng kahit isang miyembro, samantalang ang ibang mga koponan ay nasa ganoong kaguluhan. Ipinakita ng hari ng wasak ang kanyang mga ngipin at umungal, huwag gamitin ang impluensya ng Sky Palace upang takutin kami. Ang Sky ay malakas, oo, ngunit wala sa amin dito ang mahina. Kung hindi mo ako bibigyan ng paliwanag, wala sa inyo ang papayagang umalis. Ginoo Green Crane, bakit hindi mo linawin ang sitwasyong ito bago ka umalis? Tanong ng isa sa mga hari ng Buddha ng walang tono. Nagsasalita rin ang Dragon King. Kung ang mga estudyante ng Sky Palace ay hindi responsable para sa anumang bagay na ito, ano ang masamang mangyayari sa pananatili ng kaunting panahon at pagbibigay sa amin ng paliwanag? Kumunat ang noo ni Green Crane Elder, at nagsimulang magsabi ng isang bagay. Ngunit bago pa siya makasalita, sina Dragon 8, Con, at ang iba pa na patuloy na umaakyat mula sa Metal World ay dumating. Lahat sila ay lumipat sa kanilang mga kaukulang hari at tahimik na nakipag-usap sa kanila. Bukod sa wasak, nang marinig ng ibang mga lahi ang nangyari, ang kanilang mga ekspresyon ay lalong nagdilim. Mga sandali na ang nakalipas, lahat sila ay may hawak na mga armas laban sa Sky Palace, ngunit ngayon, ang kanilang pagkapuot ay napunta sa wasak. Wasak, mukhang kayo ang mga kailangang magpaliwanag sa inyong mga sarili. Isang Dragon King ang tumingin sa wasak ng may mga nagyayelong mata. Ang ibang mga lahi ay binigyan sila ng matinding hindi magiliw na mga tingin. Ang wasak ay naguguluhan dahil bigla silang walang ideya kung ano ang nangyayari. Hiniling ni Green Crane Elder kay Hansen at Yuya na ipaliwanag kung ano ang nangyari. Matapos marinig niya ang lahat, nanatili siyang nagulat. Ang kanyang bibig ay nakabuka. Hindi siya nagulat na ang wasak ay nagtaksil at nanambang sa ibang mga lahi, ngunit nagulat siyang marinig na si Hansen ay nag-isa na lumaban sa lahat ng mga Xenogenics at iniligtas ang lahat sa proseso. Ang bawat marquee na pumunta doon ay dapat na isang piling tao, lalo na ang mga katulad ni na Dragon 8, Dragon 9, at Khan. Sa kabila ng kanilang kahangahangang mga kapangyarihan, hindi nila kayang labanan ang mga Xenogenics. Si Hansen, sa kabilang banda, ay tinalo ang mga parehong Xenogenics ng mag-isa. Isang nakakatakot na bagay na isipin. Invincible, ang perpektong termino para sa isang taong katulad ni Hansen. Kahit na ang dragon at ang iba pa ay hindi makapaniwala na si Hansen ay ganoon kalakas, maraming mga marquee doon upang patunayan ang kwento. Ang kanilang sariling mga tao ay walang dahilan upang palakihin ang kapangyarihan ni Hansen sa kwento, kaya wala silang magawa kundi paniwalaan ang kwento. Pagkatapos nito, si Hansen ay pinag-uusapan na sa lahat ng dako. Sino mang nakarinig ng kwento ay alam na ngayon na ang Sky Palace ay tahanan ng dalawang napaka-prestihiyosong individual. Ang isa ay si Lone Bamboo, at ang isa ay si Hansen. Dahil ang Diyos na Metal Beast ay naninirahan pa rin sa planeta, lahat ay sumuko sa ideya ng pag-angkin sa Metal World para sa kanilang mga sarili. At kung paano nila pinaplano ang pakikitungo sa wasak, hindi alam ni Hansen. Dahil dinala ni Hansen ang lahat ng mga miyembro ng Sky Palace na buhay, siya ay ginantimpalaan ng Sky Palace. Ngunit wala sa mga iyon ang mahalaga kay Hansen. Ang kasunduan sa pagitan ni Yisha at Sky Palace ay para kay Hansen upang maabot ang katayuan ng marquee. Ngayon na si Hansen ay isang marquee, ang kanyang pag-aaral sa kanila ay tapos na. Kailangan na niyang bumalik sa Narrow Moon. Pagkatapos ng lahat, hindi siya isang tunay na tagapagmana ng Sky Palace. Ang Sky Palace ay hindi makapag-aalok ng mga mapagkukunang kailangan niya upang maabot ang duke. Kabanata 2162. Bago bumalik si Hansen sa Narrow Moon, may ilang mga bagay siyang kailangang tapusin sa Sky Palace. Kalahating buwan matapos ang kanyang pagbabalik mula sa Metal World, natapos ni Hansen ang lahat ng kanyang mga natitirang isyu sa negosyo at pumunta upang makipagkita sa pinuno ng Sky Palace. Umalis ka na. Isulat mo ang iyong pangalan sa bantayog sa karagatan. Saan ka man pumunta, tandaan mong may Sky Palace kang matatawag na tahanan, sabi ng pinuno ng Sky Palace. Ang bantayog sa karagatan ay napakalaki, kaya may espasyo ito para sa maraming pangalan. Ang Sky Palace ay may maraming sikat na miyembro na naitala doon.
Nang matapos ang kanilang pagsasanay sa Sky Palace, pinayagan silang isulat ang kanilang mga pangalan sa bantayog sa karagatan. Sa ganoong paraan, malalaman ng mga tao magpakailanman na sila ay naging mga miyembro ng Sky Palace, at sila ay nanirahan sa kamangha-manghang lugar na iyon. Isinulat na ni Isha ang kanyang pangalan sa bantayog sa karagatan, at ngayon ay oras na para idagdag ni Hansen ang kanyang pangalan. Ito ay palaging ang huling kilos na gagawin ng isang tao bilang isang estudyante ng Sky Palace. Nang pumunta si Hansen sa bantayog sa karagatan, maraming Sky din ang nanood. Ang mga tao ng Sky Palace ay may maraming magkahalong emosyon nang makita si Hansen na naglalakbay sa bantayog upang iwan ang kanyang pangalan. Si Hansen ay isang napakamatalino at natatanging tao. Ang Sky Palace ay tahanan ng maraming henyo, ngunit siya lamang ang makakapantay kay Lone Bambo. Hindi lahat ay may ganoong antas ng karangalan o talento. Maraming tao ang nag-isip na nakakalungkot na si Hansen ay napakahusay. Mas nahihirapan siyang umakyat ng ranggo kaysa sa iba, at nakikita iyon ng lahat. Dahil sa kanyang kahirapan sa pag-upgrade, mahirap sabihin kung maaabot niya ang antas ng hari. Magiging isang kahihiyan kung hindi niya ito maabot. Gayunpaman, ang iba ay nakita iyon na kasiya siya. Natutuwa sila na si Hansen ay nahirapan ng husto pagdating sa pag-upgrade, at umaasa silang ang pagiging isang duke ay aabutin siya ng hanggat maaari. Ang bantayog sa karagatan ay isang lumulutang na isla na nakalawit sa gitna ng mga ulap ng Sky Palace. Ang buong isla ay isang solong bundok. Nakatayo sa 10,000 metro ang taas, ang itim na bundok ay isang nakakatakot na tanawin. Nakalawit ito sa ere na parang isang espada na tumutusok sa langit. Ang bundok ay isang piraso ng kasaysayan dahil ang buong ibabaw nito ay puno ng napakaraming marka. Ang mga tao ay nag-iwan ng kanilang mga pangalan, mga marka ng espada, mga ukit, at maging mga pintura sa mga mabatong dalasdis nito. Ang Sky Palace ay hindi nagtakda ng limitasyon sa kung ano ang maaaring iwan ng isang umaalis na estudyante sa bantayog. Bago sila umalis, maaari silang gumuhit o mag-iwan ng anumang nais nila bilang isang pangmatagalang photo sa kanilang pamana sa Sky Palace. Isang bagay para maalala sila ng mga tao. Ngunit ang pag-iiwan ng pangalan sa bantayog sa karagatan ay isang napakahirap na gawin. Ang pangalan ng bundok ay nagmula sa materyal na ginawa ito, bato ng karagatan. Tulad ng isang malawak na karagatan na nagtatago ng kaunting lahat sa loob ng kalaliman nito, ang bato ng karagatan ay maaaring sumipsip ng mga katangian ng maraming elemento. Ang paggamit ng kapangyarihan sa isang bato ng karagatan ay hindi gaanong epekto dahil ang bato ay mabilis na lumalaki ng isang natural na paglaban sa anumang kapangyarihan na ginagamit laban dito. Ang pag-iiwan ng kanilang pangalan ay magiging isang sakit ng ulo para sa isang ordinaryong marquis. Maraming manlalakbay ang nag-iwan ng mga marka ng espada sa ibabaw ng bundok dahil kulang sila ng kapangyarihan upang isulat ang kanilang buong pangalan dito. Kaya, isang marka ang iiwan sa halip na kanilang pangalan. Maraming mga piling tao ang nakasulat ng kanilang buong pangalan sa bato ng karagatan, syempre. Ang ilan sa mga pinakadakila ay nakaukit pa nga ng isang tula sa bato. Mayroon ding ilang mas malalaking exception. Ang tuktok ng bundok ay minsang matulis na parang karayom, ngunit 4 na metro ng tuktok ay naputol. Si Isha ang gumawa noon, nang dumating ang oras para sa kanyang pag-alis. Ito ay patunay na siya ay naging isang estudyante ng Sky Palace sa isang punto sa oras. Ang bahaging iyon ng bato ay kalaunan ay dinala sa Narrow ni Isha mismo. Sa Planet Blade, maingat niyang inilagay ang makapal na tuod ng bundok sa kanyang hardin. Tinawag niya itong, aking maliit na bundok sa karagatan. Pinagmasdan ni Hansen ang bantayog sa karagatan sa harap niya, at naisip niya na dapat siyang magdala ng souvenir pauwi para sa kanyang sarili, dahil ginawa rin iyon ni Isha. Dapat ko bang kunin ang tuktok pabalik sa akin? Hinaplos ni Hansen ang kanyang baba habang tinitignan niya ang tuktok. Pinutol na ni Isha ang pinakamatulas na punto ng tuktok. Ang base ng kanyang hiwa ay ngayon ay isang patag na tuktok na may lapad na mga 8 metro. Dahil sa tigas ng bato ng karagatan, ang pagputol nito ay magiging isang mahirap na gawain. Nang umalis si Isha, umalis siya bilang isang duke. Ngunit ngayon, si Hansen ay isang marquis lamang. Mahina siya kumpara kay Isha, at kahit na gamitin niya ang sex break skies, maaari lamang siyang mag-alis ng kaunti. Pumasok sa kanyang isipan ang pag-iisip na ang pagkuha ng higit pa ay magpapakita sa kanya ng masama. Naroon siya upang mag-iwan ng alaala. Naroon siya upang magbigay, at hindi upang magnakaw ng isang bagay na parang magnanakaw. Inakala ni Hansen ang kanyang sarili bilang isang sibilisadong tao, kaya hindi siya gagawa ng isang bagay na napakabastos.
Ngunit gayon din, naramdaman niya na mali ang umalis nang hindi talaga ginagamit ang kanyang mga talento. Kahit na hindi niya maalis ang tuktok tulad ng ginawa ni Hisha, naisip niya na dapat siyang bumalik kahit na may isang maliit na bato. Ang mga bato ng karagatan ay napakamahal, at ang mga ito ay ginagawang matibay na materyales sa konstruksyon sa mga mamahaling bahay. Ang mga silid na gawa sa bato ng karagatan ay hindi maaaring tumagos ng isang magnanakaw. Kahit na ang isang magnanakaw na antas ng hari ay kailangan ding gamitin ang lahat ng kanilang lakas upang buksan ang isa. At tiyak na magagamit din ang mga ito sa ibang paraan. Ang isang silid ng pagsasanay at punching bag na gawa sa bato ng karagatan ay magiging perpekto para sa kanya, naisip niya. Ang isipan ni Hansen ay umikot sa ideya ng isang silid ng pagsasanay ng paulit-ulit. Gamit ang ilang memory foam, ito ay magiging perpekto. Kapag kailangan niyang magsanay ng Geno Arts o makipag-ensayo sa kanyang mga kaibigan, hindi na siya matatakot na sirain ang kanyang base. Nakakahiya lang na ako ay isang hamak na marky lamang. Masyado akong mahina. Kung ako ay isang hari, maaari kong hatiin ang bundok at dalhin ito pabalik sa akin. Ang Sky Palace ay may maraming mapagkukunan, at kahit na ang bundok na ito ay isang bantayog lamang. Sigurado akong okay lang sa kanila kung kukuha ako ng kalahati nito. Ngunit nakakahiya na masyadong mahina ako para doon. Malamang ay makakakuha lang ako ng isang piraso na sapat na malaki upang palitan ang isa sa mga tile sa sahig ng aking banyo, naisip ni Hansen. Ano man. Sa palagay ko ay kukuha na lang ako ng isang piraso bilang souvenir. Mas mabuti pa ito kaysa wala, sa palagay ko. Nagpatuloy si Hansen sa pag-iisip, at kahit na makakuha lang ako ng isang piraso, dapat kong subukan at kumuha ng hanggat kaya ko. Isa lang ang pagkakataon ko dito, pagkatapos ng lahat. Si Hansen ay lumubog sa malalim na pag-iisip, at ang kanyang mga mata ay biglang sumikip. Ang mga itim na pupil ng kanyang mga mata ay naging lila, bago hatiin sa apat. Apat na magkakaibang petals ang lumitaw, namumulaklak upang takpan ang kanyang mga iris. Tinitingnan ni Hansen ang bundok sa karagatan, nagtataka kung saan ang pinakamagandang lugar para sa kanya upang tamaan. Pinagmasdan ng pinuno ng Sky Palace si Hansen, at habang ginagawa niya iyon, ang kanyang lalamunan ay nanikip. Nang umalis si Isha, tinitigan niya ang bundok ng may parehong intensidad na ginagamit ni Hansen ngayon. Mabuti na siya ay aalis bilang isang marquis. Kung umalis siya bilang isang duke tulad ni Isha, natatakot ako na isang malaking bahagi ng bundok sa karagatan ang mawawala. Sa ganitong paraan ito ay magiging isang maliit na piraso lamang, kaya okay lang, magiging ayos lang, pinatibay ng pinuno ng Sky Palace ang kanyang sarili. Kabanata 2163. Tiningnan ni Hansen ang bundok sa karagatan gamit ang kanyang kanang mata. Sa ilalim ng mga epekto ng kaluluwang hayop na Purple Eye Butterfly, ang kasaysayan ng bundok sa karagatan ay naipalabas sa kanyang kanang mata na parang isang pelikula. Ang mga Diyos na kaluluwang hayop ay tunay na kamangha-mangha. Imposible na lubos na maisip kung ano ang pakiramdam ng paggamit ng isa kung hindi mo pa nagagawa. Sa flashback na pinapanood ni Hansen, nakita niya ang isang 10,000 metrong taas na tipak ng bato na nabubuo mula sa isang mas maliit na bato. Ang bato ay nahahati sa mga layer na parang balat na isa-isang tinanggal. Hindi gaanong marunong si Hansen sa heograpiya, ngunit alam niya na ang mga bato ay karaniwang hindi nabubuo sa ganoong paraan. Ngunit ang kaluluwang hayop na Purple Eye Butterfly ay hindi maaaring nagbibigay sa kanya ng maling impormasyon. Ano man ang ipinakita sa kanya ng mata ay ang katotohanan. Kakaiba, ang mga bato ng karagatan ba ay hindi talaga mga bato? Sila ba ay mga halaman, marahil? Nagtaka si Hansen. Ngunit hindi niya inisip na tama rin iyon, wala silang kahawig sa anumang halaman na nakita ni Hansen. Ang mga bato ng karagatan ay halatang bato, at kung sila ay buhay, kung gayon sila ay isang uri ng buhay na bato. Ang isipan ni Hansen ay bumalik sa teorya ng mga buhay na bato na ibinigay sa kanya ni Left Crazy noong nakaraan, ngunit naisip niya na ang sitwasyon na kanyang kinakaharap ngayon ay iba. Dahil ang mga bato ng karagatan ay tumatagal ng napakatagal upang mabuo, tumagal ng mahabang panahon upang maipalabas ang video hanggang sa pinagmulan ng bato. Sa gitna ng bato ng karagatan, mayroong isang napakaliit na insektong bato na mukhang parang isang silkworm. Ang insektong bato na iyon ay nabubuhay sa loob ng isang dagat ng lava na parang ito ay isang kalmadong karagatan. Ang katawan nito ay dahan-daang gamulong sa lava hanggang sa magpasyang lumabas. Ang lava sa kanyang katawan ay dahan-daang tumigas upang maging isang balat ng bato. Pagkatapos, ang batong balat na iyon ay haalo sa paglabas ng katawan ng insekto. Dahan-dahan, sa paglipas ng panahon, ang bato ay nagsimulang magbago.
Ito ay naging itim at may kintab na parang isang piraso ng itim na jade. Nang ang bato ay ganap na itim, ang insektong bato ay tumalon pabalik sa lava, pagkatapos ay gumulong at lumangoy muli dito. Ang insektong bato ay patuloy na inuulit ang prosesong ito ng paulit-ulit, habang mas maraming bato ang nagsimulang magtayo sa ibabaw nito. Habang lumilipis ang panahon, ang bato ay lumalaki ng lumalaki. Ang katawan ay una lamang sa laki ng isang daliri, at pagkatapos ng napakaraming taon, ito ay naging isang malaking bato. Ang balat ng bato ay kalaunan ay naging napakabigat para sa insektong bato upang igalaw ng mag-isa. Wala itong lakas upang umakyat palabas ng lava, at ang katawan nito ay lumubog lamang dito. Habang lumilipis ang panahon, ang mga dagat ng lava ay patuloy na lumilikha ng mga layer ng bato sa ibabaw nito. Ang insektong bato ay hindi tumigil sa paglalabas ng sangkap nito, naghalo sa bawat bagong layer ng bato na natatakpan nito. At pagkatapos ng bilyon-bilyong taon, ito ay naging isang bato ng karagatan na kasing laki ng isang bundok. Ang buong flashback ay nagulat kay Hansen. Hindi niya maisip na ang isang maliit na buhay na tulad noon ay maaaring literal na gumawa ng mga bundok. Nagpakita ito ng isang bagong liwanag ng pagpapahalaga sa himala ng buhay. Ang buhay ay tunay na kamangha-mangha. Ang pagkakatuklas na ito ay gumawa rin kay Hansen ng mas mausisa. Hindi niya alam kung ano ang nilalang na iyon, ngunit ang insektong bato na iyon ay may kapangyarihan upang gawing bato ng karagatan ang natunaw na lava. Nais kong malaman kung ang insektong iyon ay nabubuhay pa rin sa loob ng bato ng karagatan. Kung ito ay nabubuhay, nais kong malaman kung ano ang kinakain nito upang mabuhay. Naisip ni Hansen sa kanyang sarili. Gayunpaman, wala siyang paraan upang matukoy ito. Masyadong makapal ang bundok at hindi niya maramdaman ang isang puwersa ng buhay sa gitna ng bundok. Ang tipak ng bato ng karagatan ay magiging walang depekto. Hindi ito magkakaroon ng mga bitek dahil sa stress tulad ng isang ordinaryong bundok. Kahit na ang labas ay may bitek, gayunpaman, ang nilalang sa loob ay hindi mag-aalala. Maliban kung ang isang umaatake ay mas malakas kaysa sa bato ng karagatan, hindi nila ito mabubuksan. Sa kabutihang palad, ang pagsusuri na ibinigay ng Purple Eye Butterfly ay nagbigay kay Hansen ng maraming kapaki-pakinabang na impormasyon. Habang pinapanood ni Hansen ang flashback na nagpakita ng paglikha ng bato, napansin niya ang isang bagay na medyo kawili-wili. Bagaman ang batong nilikha ng maliit na insektong bato ay mukhang walang depekto, napansin ni Hansen ang isang maliit na butas sa lugar kung saan dapat ang noo ng insektong bato. Ang butas ay napakaliit na halos hindi ito napansin ni Hansen. Pinatakbo ni Hansen ang flashback pabalik at nakakita ng isang maliit na butas sa noo ng insektong bato. Kailangan bang huminga ang mga insektong bato? Kung gayon, ano ang nilalanghap nito? Oxygen o iba pa, tulad ng isang normal na nilalang. Naisip ni Hansen. Hindi niya maintindihan, ngunit medyo sigurado siya na kahit gaano karaming layer ang idinagdag sa bato, ang maliit na butas na iyon ay dadaan sa bawat isa sa mga ito. Ngunit sa lahat ng panahon na umiral ang bundok, walang ibang nakapansin sa microscopic na butas na iyon. Kung hindi ginamit ni Hansen ang kanyang Purple Eye Butterfly upang tumingin sa nakaraan, kahit nagamit ang kanyang Dangshan Aura, hindi niya papansinin ang butas kahit na makita niya ito. Ngunit ngayon na natagpuan na ito ni Hansen, gusto niyang malaman ang higit pa. Naisip niya ito, at pagkatapos ay naglakad siya patungo sa bundok sa karagatan. Sa wakas, gumagalaw na siya. Nais kong malaman kung ano ang iiwan ni Hansen sa bantayog sa karagatan. Ang kanyang pangalan lang, nais kong malaman. Hindi ko sa palagay ay iiwan niya ang kanyang pangalan lamang. Para sa isang taong tulad niya, ang pag-iiwan ng kanyang pangalan ay halos tamad. Marahil ay mag-iiwan siya ng isang tula o isang guhit. Ang isang bagay na tulad nito ay mas angkop sa kanyang pagkatao. Oo, ngunit anong uri ng tula o guhit? Nakalimutan mo na ba na gumagamit si Hansen ng mga armas? Sa palagay ko ay mag-iiwan siya ng marka ng kutsilyo. Isipin mo, kung nag-iwan si Guro Hansen ng isang malalim na marka ng kutsilyo na may mga sensasyon ng kanyang mga kasanayan, kung gayon maaari nating pag-aralan ito, at ang ating mga estudyante ay maaaring maging mas mahusay sa mga kasanayan sa kutsilyo. Hindi ba magiging maganda iyon? Tama ka, ngunit kung ganoon nga, kung gayon ang pag-iiwan ng isang sword mind ay maaaring maging mas mabuti. Tahimik na pinagmasdan ni na Thousand Feather Crane ng mga kapatid na yon, at ni First Day Buddha si Hansen na tahimik na lumalapit sa bundok sa karagatan. Ano ang iiwan ni Hansen? Tanong ni Yonsui sa ilalim ng kanyang hininga. Alam niyang walang mangyayari sa pagitan niya at ni Hansen, ngunit nakikita si Hansen na umaalis, nakaramdam pa rin siya ng matinding kalungkutan. Si Hansen ay hindi kailanman naghahanap ng katanyagan.
Malamang ay iiwan niya lang ang kanyang pangalan o isang simpleng marka ng kutsilyo, sabi ni Thousand Feather Crane. Posible iyon. Si Hansen ay mahusay sa lahat, kaya bakit siya palaging nag-iisa at malungkot? Sabi ni Yun Susang habang tumatango. Habang pinag-uusapan ng lahat ang bagay na ito, ginamit ni Hansen ang kanyang pulang ulap upang pumunta sa tuktok ng bundok. Hindi nagtagal, narating niya ang tuktok nito. Ang pagkilos ay nagulat sa maraming matatanda ng Sky Palace dahil nang umalis si Isha, ginawa niya ang eksaktong parehong bagay. Kabanata 2164. Hindi niya kopyahin si Knife Queen at aalisin ang isang bahagi ng tuktok para sa kanyang sarili, hindi ba? Tanong ng babaeng nakamaskara. Tumayo siya sa tabi ng pinuno ng Sky Palace, ang kanyang ulo ay bahagyang nakayuko sa gilid. Hanam. Taya ko pareho silang gagawa ng parehong bagay, ungot ng pinuno ng Sky Palace, iniisip na iyon mismo ang gagawin ni Hansen. Tumawa ang babaeng nakamaskara at nagsabi, malakas si Hansen, ngunit siya ay naging isang marty lamang. Si Knife Queen ay isang duke nang umalis siya, kaya ang kanyang pagtatangka ay magiging mas mahina. At kahit si Knife Queen ay nakagawa lamang ng pagputol ng isang maliit na bahagi ng tuktok. Ngayon na ang tuktok ay 7 o 8 metro ang kapal, kahit na si Hansen ay susugod gamit ang lahat ng kanyang lakas, maaari lamang niyang maalis ang isang maliit na tipak ng bato. Huwag masyadong mag-alala. Ang Sky Palace ay may maraming ganitong mapagkukunan. Kahit na binigyan ko siya ng hanggat kaya niyang kunin, gaano karami iyon. Ito ay parang isang langgam na sumusuntok sa isang puno. Hayaan mo siya, tiwala na sabi ng pinuno ng Sky Palace. Wala nang magagawa ang pinuno ng Sky Palace upang pigilan si Hansen sa pagkuha ng anumang nais niya, dahil ito ay isang tradisyon para sa mga umaalis na estudyante na iwan ang kanilang pangalan sa bundok sa karagatan o kumuha ng isang tipak ng bato ng karagatan bilang souvenir. Si Hansen ay hindi lamang ang estudyanteng naghahangad na gawin ang gayong bagay. At ang Sky Palace ay walang kakulangan ng mga bato ng karagatan pa rin. Kung wala silang gaanong mapagkukunan, hindi nila gagamitin ang isa bilang kanilang bantayog sa karagatan. At karamihan sa mga estudyante, kahit na ang pinakamahusay sa mga piling tao, ay makakakuha lamang ng maliliit na piraso ng bato na gumuho mula sa kanilang mga ukit sa dingding. Si Isho lamang ang nakagawa ng pagputol ng buong tuktok. Walang ibang nakagawa ng tulad ng ginawa niya. Lahat ay nakatingin na kay Hansen, habang si Hansen ay nanatiling nakatayo sa kanyang pulang ulap sa harap ng tuktok. Tumingin siya sa tuktok ng bundok, ngunit hindi siya bumaba dito. Ginamit ni Hansen ang kanyang Dangshan Aura, at ang bato ng karagatan ay naging isang sequence structure sa mata ng kanyang isipan. Natagpuan niya ang maliit na butas na iyon. Narito ito. Tumalo ng puso ni Hansen. Bumaba siya sa tuktok at inilabas ang kanyang ghost teeth knife. Ngumiti si Hansen. Dahil ang pagkuha ng isang maliit na piraso ng bato ng karagatan ay walang silbi, tingnan natin kung ang insekto sa loob ay buhay pa. Interesado si Hansen na matuto patungkol sa nilalang na gumawa ng bato ng karagatan, kaya sumuko na siya sa ideya ng pagputol mismo sa bato ng karagatan. Hinugot niya ang kanyang ghost teeth knife at nagtuon ng kapangyarihan sa dulo nito. Si Bauer ay nakaupo pa rin sa balikat ni Hansen at pinagmasdan niya ang kanyang kutsilyo ng may pag-usisa. Pagkatapos, tiningnan niya ang bato ng karagatan. Mukhang nauunawaan niya ang isang bagay. Ngunit walang ibang nakakaintindi kung ano ang balak gawin ni Hansen nang hilahin niya ang kanyang kutsilyo ng ganoon. Mag-uukit ba siguruhan ng ilang salita sa tuktok ng bundok? Ang tuktok ay maganda, oo, ngunit walang makakakita nito doon. Hindi ito basta pagsusulat, tiyak. Ang mga tao ay nag-iiwan ng mga salita sa dingding, ngunit hindi nila ito ginagawa sa patag na ibabaw sa itaas. Kung isusulat niya ang kanyang pangalan doon, sinumang umakyat sa itaas ay tatapakan ang kanyang pangalan. Si Hansen ay napakatalino, kaya sigurado akong hindi siya ganoon kabobo. Basahin ang higit pang mga kabanata sa novelhall.com. Kung hindi siya magsusulat ng isang bagay, ano ang punto ng pag-akyat doon? Lahat ay naguguluhan, hindi mahulaan kung ano ang pinaplano ni Hansen. Kahit na ang babaeng nakamaskara sa tabi ng pinuno ng Sky Palace ay kumunat ang noo. Ano ang ginagawa niya? Kung gusto niyang putulin ang bato ng karagatan, hindi iyon magandang posisyon upang gawin ito. Ang anggulo ay mali para sa pagputol. Kumunat ang noo ng pinuno ng Sky Palace habang tinitingnan niya si Hansen. May mali. Si Hansen ay isang marky lamang, kaya walang paraan na makagawa siya ng hiwa hanggang sa bato mula sa anggulong iyon. Tiningnan ni na Yun Sui at ng iba pa si Hansen nang may pag-usisa. Hindi rin nila alam kung ano ang gagawin niya. Mas mahigpit na hinawakan ni Hansen ang kanyang ghost teeth knife.
Natutunan ni Hansen na tipunin ang kapangyarihan mula sa dragon at pinatalas niya ang kanyang kakayahang gumawa ng napakaliit na mga silk ng kutsilyo. Kaya, naghanda siyang iputok ang mga ito. Itinuro niya ang mga silk ng kutsilyo upang magpaputok pababa sa napakaliit na butas na iyon. Kung ang insektong bato na iyon ay buhay pa, ito ay tutugan kung ang mga silk ng kutsilyo ay makipag-ugnayan dito. Siyempre, hindi plano ni Hansen na patayin ito. Sinusubukan niya lamang na maunawaan kung nasaan ang insektong bato. Kung ang mga silk ay dumampi sa insekto, ito ay tiyak na gagalaw. Hindi ito papatayin. Tiwala si Hansen sa kanyang kontrol sa mga silk ng kutsilyo. Ngunit ang bundok sa karagatan ay 10,000 metro ang taas. Kahit na ang insektong bato ay patay sa gitna, ito ay libu-libong metro ang layo. Hindi lahat ng Marty ay makakapagpadala ng silk ng kutsilyo ng ganoon kalayo. Si Hansen ay bihasa sa parehong ngon at yin yang blast. Kung hindi niya nagawa iyon, ang pagpapadala nito ng ganoon kalayo ay imposible. Ngunit si Hansen ay hindi lubos na tiwala, kaya inilagay niya ang lahat ng kanyang pokus sa kanyang gawain. Inihagis niya ang ghost teeth knife sa bato ng karagatan upang iwan ang kanyang marka. Iyon ang magiging kanyang alaala. Pinanood ng lahat si Hansen na nakatayo sa tuktok, ang kanyang dalawang kamay ay mahigpit na nakahawak sa ghost teeth knife. Ang kutsilyo ay nakaturo pababa at isang kakaibang itim at lilang liwanag ng kutsilyo ang kumikinang sa talim nito. Para bang may isang demonyo na umuungal mula sa kutsilyo. Ang kapangyarihan ni Hansen ay nagngangalit sa kanya. Ginamit niya ang lahat ng kanyang lakas, ibinuhos ang lahat ng mayroon siya sa kanyang mga kamay habang ang dulo ng kutsilyo ay sumuntok pababa sa maliit na butas. Katsa! Ang kapangyarihan ay umagos pababa at ang ghost teeth knife ay dumula sa bato, lumubog hanggang sa hawakan. Lumuhad si Hansen doon, ang kanyang mga kamay ay nakahawak pa rin sa hawakan. Pinanatili niya ang kanyang posisyon at hindi humila. Tahimik siya. Lahat ay nagulat. Ang kutsilyo ay nanatili na nakabaon sa bato. Ang isang normal na Marty ay walang pagkakataong saksakin ang isang kutsilyo sa batong iyon. Kahit na ang pagpasok ng kutsilyo ng ilang pulgada ay imposible. Ang kutsilyo ay napakamalakas, ngunit dahil sa reputasyon ni Hansen, ito ay mas mababa pa rin kaysa sa inaasahan ng mga tagamasid sa kanya. Inisip ng mga estudyante ng Sky Palace na si Hansen ay gagawa ng isang kahangahangang bagay gamit ang kutsilyo sa kanyang kamay. Inisip nila na siya ay maguguhit o magsusulat ng isang bagay, ngunit si Hansen ay hindi gumalaw. Gayunpaman, ang mga normal na tao ay hindi makakakita kung ano ang talagang nangyayari. Ang pagsuntok ni Hansen ay nagpadala ng mga silk ng kutsilyo pababa sa butas, at sila ay naglalakbay ng malalim sa bundok na yon. Ito ay isang natatanging pamamaraan, at ang paggawa ng mga silk na mas maliit kaysa sa butas na iyon ay isang napakahirap na gawain. Habang ang mga silk ng kutsilyo ay patuloy na bumababa sa butas, alam niyang hindi niya maaaring ipagsapalaran na hayaang hawakan nila ang bato. Kung nangyari iyon, ang kapangyarihan ay titigil kaagad. Ang pagdidirekta ng mga silk ng walang kamali-mali pababa ng libu-libong metro ng makitid na tubo ay isang bagay na iilang tao lamang sa buong universo ang makakagawa. Bukod pa rito, ang butas ay nabuo ng natural, hindi pinutol gamit ang laser. Hindi ito perpektong tuwid. Kung ang mga silk ng kutsilyo ay dumampi sa mga liko sa butas, tapos na ang laro. Kung wala ang kakayahan ni Hansen na makaramdam ng mga bagay at ang kanyang kamangha-manghang kontrol sa mga silk, hindi niya sana nagawa na ipadala ang mga ito kung saan niya gusto. Kabanata 2165. Patuloy na hinawakan ni Hansen ang hawakan ng kutsilyo habang nakaluhod, walang galaw. Parang nagyayelo siya, ang pagkontrol sa silk ng kutsilyo ay nangangailangan ng lahat ng kanyang konsentrasyon. Kung hindi siya mag-focus sa mga silk ng kutsilyo, tatama ang mga ito sa bundok sa halip na maglakbay ng libu-libong metro na kailangan niya. Gayunpaman, ang pagtanggi ni Hansen na gumalaw ay nagdulot ng pagkalito sa mga tao. Sa wakas ay tila may napansin ang pinuno ng Sky Palace, at ang kanyang mga mata ay medyo nanlaki. Ano ang ginagawa ng batang iyan? Marami sa mga estudyante ng Sky Palace ang gustong malaman ang parehong bagay. Masigasig nilang tinalakay ang kanyang pag-uugali sa kanilang mga sarili. Hindi ito maaaring matapos, tiyak. Isa lang ang marka na iniwan niya. Akala ko magiging kapana-panabik ito, pero isa lang ang marka na iniwan niya. Anong malalim na kahulugan ang magkakaroon yon? Bakit hindi niya piniling gumuhit ng isang bagay sa halip? Oo, matagal ko nang hinihintay ito. Lahat ng estudyante ay nadismaya. Pagkatapos ng lahat, ang bundok sa karagatan ay isang paraan para sa mga umaalis na estudyante na ipakita ang kanilang kapangyarihan.
Inisip ng mga estudyante na makakakita sila ng isang bagay na talagang kahanga-hanga, ngunit tila natapos na ito pagkatapos ng isang pagsuntok lamang. Katsa! Habang patuloy na nag-uusap ang mga estudyante ng Sky Palace sa isa't isa, isang malakas na tunog ang narinig mula sa bundok na iyon. Para bang may nabasag na bato. Agad na tumahimik ang lahat. Tumingin sila sa bundok sa karagatan, kung saan nakita nila si Hansen sa parehong posisyon. Nakaluhod siya at hawak ang hawakan ng kutsilyo, at tila hindi siya gumalaw. Mukhang maayos din ang bundok sa karagatan, na medyo nakapagdismaya sa mga estudyante. Una nilang inakala na ang tunog ay ang tunog ng kutsilyo ni Hansen na gumagalaw. Katsa! Isa pang tunog ang dumating, at muli ay parang nabasag na bato. Sa pagkakataong ito, narinig ng lahat ang tunog, at nagawa nilang sabihin na ito ay nagmumula sa puntong ipinasok ni Hansen ang kanyang kutsilyo. Lahat ay tumingin doon. Ngunit karamihan sa mga tagamasid ay walang sapat na paningin. Si Hansen ay nasa malayo, kaya mahirap para sa kanila na makakita ng marami. Ngunit ang pinuno ng Sky Palace, ang babaeng nakamaskara, at si Yon Changkong ay nakakita ng dalawang maliliit na bitek malapit sa lugar kung saan ang bundok at ang hawakan ng talim ay konektado na ngayon. Ang bitek na iyon ay umaabot mula sa puntong ipinasok ang kutsilyo sa bato. Manipis ito na parang isang hibla ng buhok, at hindi ito maaaring mahigit sa 10 sentimetro ang haba. Hindi ito kapansin-pansin, ngunit ang presensya nito ay nagpapangit ng kanilang mga mukha. Sa isang lungsod na jade, si Yu Shangsen ay biglang tumayo mula sa pagpapakain sa kanyang aso na si Old Wang. Naglakad siya patungo sa tore ng lungsod, at mula sa tuktok nito, kakaiba niyang tinitigan ang tuktok ng bundok sa karagatan. Sa Dream Island, ang Dream Beast ay natutulog. Ngunit ngayon, mula sa mga palumpong, binuksan niya ang kanyang mapangarapan na mga mata at tumingin din sa tuktok ng bundok sa karagatan. Ano iyon? Bakit may tunog ng nababasag na bato? Sa palagay ko ay nabasag ni Hansen ang kaunting bato sa paligid niya. Iyon ay inaasahan dahil ito ay si Hansen. Siyempre kaya niyang basagin ang bato ng karagatan gamit ang kanyang antas ng kapangyarihan. Katsa! Katsa! Habang ipinagpatuloy ng lahat ang kanilang pag-uusap, bumalik ang tunog ng pagbasag. Ito ay lalong lumalakas sa tuwing naririnig ito, at ang dalas ng mga pagsabog ay tumaas. Nagdulot ito ng pagtigil ng paghinga ng lahat. Lahat sila ay tumingin sa tuktok na lubos na mausisa sa anumang nangyayari. Katsa! Katsa! Ang tunog ng pagbasag ay lalong lumalakas. Ang ilan sa mga estudyante na may malalakas na paningin ay nakikita na ngayon ang bitek na umaabot mula sa kanyang kutsilyo. Ito ay kumakalat. Hindi nakapagtataka, ito siguruhan. Mayroon siyang napakamalakas na kapangyarihan ng ngipin. Kaya niyang basagin kahit ang mga bato ng karagatan. Oo, iyon ay isang makapangyarihang kakayahan. Alam kong hindi gagawa si Hansen ng isang simpleng pagsuntok lamang. Mag-iiwan siya ng nakikitang bitek sa bundok. Ito ay isang kahangahangang kapangyarihan ng paghihiwa. Tiyak na mag-iiwan ng teeth knife mine, at makikita natin ito kapag natapos na si Hansen. Ang mga taong nagsasanay gamit ang mga kutsilyo ay tiyak na mapalad. Katsa! Ang mga tunog ng pagbasag ay lalong lumalakas, at para bang ang bundok ay paulit-ulit na nayuyugyog ng kulog. Ang mga tunog ay napakalakas na nagdulot ito ng pananakit ng tainga ng mga tao, ngunit ito ay mas nakakagulat sa kanilang mga puso kaysa sa kanilang mga tainga. Lahat ay tinitigan ang tuktok ng bundok sa karagatan ng may pagkamangha. Mula sa lugar kung saan ipinasok ni Hansen ang kanyang ghost teeth knife, ang bitek ay kumalat ng 10 metro pababa sa magkabilang gilid ng bundok na hinahati ito sa dalawa. Ang pinakakatakot na bagay ay ang bitek ay umaabot na ngayon sa buong bundok, bumibilis habang ito ay umaandar. Kahit si Hansen ay nadudulas pababa kasama nito. Katsa! Gamit ang isang tunog na parang pagsabog ng mga kanyan, ang higanteng bundok ay nahati sa dalawa. Ang bitek ay nakapipinsala. Lahat ay nagyayelo sa kanilang nakita. Ang tanawin ni Hansen na nakalawit sa ere, na hawak pa rin ang kanyang ghost teeth knife, ay nakakaakit. Ang higanteng bundok ay nahati sa dalawa sa ilalim ng kanyang kutsilyo, habang siya ay madaling dumulas pababa kasama nito. Ang pinuno ng Sky Palace, ang babaeng nakamaskara, at lahat ng matatanda ay nagyayelo. Walang imik silang tinitigan ang paggiba ng bundok sa karagatan. Holy shit! Tama ba ang aking mga mata? Tinagos ni Hansen ang bundok sa karagatan, isang estudyante ang naisip na ang kanyang mga mata ay lalabas sa kanilang mga socket. Mahirap pang ang magsalita. Nakatutulog ako. Ito ay isang panaginip. Hindi ito maaaring mangyari sa bundok sa karagatan.
Nananaginip ako, Old Wolf, sampelan mo ako, gisingin mo ako. Pow! Array! Talagang sinampal mo ako. Lahat ng matatanda ay lumapit, nagmamadaling pumunta sa mga gilid ng nabasag na bundok. Ginamit nila ang kanilang nakakatakot na mga kapangyarihan upang hawakan ang bundok na nahuhulog na ngayon. Ang bundok sa karagatan ay palaging lumulutang sa ere dahil ito ay perpektong balanse. Ngayon na ito ay nahati sa dalawa, nawala na ang balanse nito. At kaya, ito ay dumulas at nahulog. Inilahad ng mga matatanda ang kanilang mga kapangyarihan upang hawakan ang bundok, ngunit dahil sa mga katangian ng bato ng karagatan, hindi nila ito mahawakan ng maayos. Ang napinsalang bundok ay patuloy na nahuhulog ng may pagtaas ng ingay, at may kaunting magagawa ang mga hari upang pigilan ito. Walang paraan na mahawakan nila kahit kalahati nito. Hindi inaasahan ni Hansen na ang isang pagsuntok ay magkakaroon ng ganoong dramatikong epekto. Sumumpo siya na ipinadala niya lamang ang kanyang mga silk ng kutsilyo pababa sa maliit na butas na iyon. Nang makipag-ugnayan sila sa insekto, napagtanto ni Hansen na ang insekto ay buhay pa, kaya humila siya pabalik. Wala siyang ideya na ito ay mangyayari. Boom! Ang dalawang bundok sa karagatan ay nahulog, at habang sila ay bumagsak sa mga ulap, ang mga ulap ay tumaas at kumalat sa lahat ng dako na parang tsunami. Ang pagdagsa ng mga ulap ay tumama sa maraming lumulutang na isla. Ang mga hayop ay nagkakalat sa lahat ng dako dahil sa takot, habang ang mga gamit ay hinaipan sa lahat ng dako. Ang Sky Palace ay mabilis na naipasok sa kaguluhan. Sa kabutihang palad, ang mga ulap ay hindi nakakapinsala. Hinagis nila ang mga magaan na gamit, ngunit hindi nila nasaktan ang sinuman. Ito ay panloloko. Maraming estudyante ang nagising mula sa kanilang pagkatulala, at lahat sila ay tinitigan si Hansen ng may pagtataka. Ang pinuno ng Sky Palace ay talagang mukhang galit na galit. Ang hayop na iyon, itapon siya sa labas ng Sky Palace. Ayaw ko na siyang makita muli. Kabanata 2166. Nakaupo si Hansen sa isang barkong umaalis sa Sky Palace, patungo sa Narrow Moon. Hindi siya pinayagang dalhin ang kalahati ng bundok sa karagatan, ngunit pinayagan siya ng pinuno ng Sky Palace na panatilihin ang isang bangkos ng mga bato ng karagatan. Karaniwang sasakay si Hansen sa pampublikong barko ng mga pasahero, ngunit sa araw na ito, sumakay siya sa isang barkong paninda. Ang pagkarga nito ng mga bato ng karagatan ay tumagal ng ilang sandali, at ang mga tao ng Sky Palace na dumaan ay hindi mapigil ang tumitig sa kayamanan. Karaniwang may mga gamit at kagamitan ang mga estudyante kapag umalis sila sa Sky Palace, ngunit hindi pa nila nakita ang isang estudyanteng sumakay sa isang barkong paninda na puno ng mga bato ng karagatan. Ang mga bato ay hindi malapit sa kalahati ng bundok na pinaghiwa ni Hansen, ngunit ito ay higit pa sa sapat na bato upang magtayo ng isang bagong base. Dahil doon, si Hansen ay lubos na nasiyahan. Ang kwento ni Hansen na sumire sa bundok sa karagatan ay mabilis na kumalat sa bawat sulok ng Sky Palace. Ang pinuno ng Sky Palace at ang mga matatanda ay mabilis na nagsiyasat sa nangyari, at tila nalaman nila na ang bundok sa karagatan ay mayroon ng bitek. Ang hindi kapani-paniwalang mga resulta ay hindi dahil sa hilaw na lakas ni Hansen. Sa halip, sinamantala ni Hansen ang isang umiiral na depekto. Kahit na ganoon, ang kwento ni Hansen na pumutol sa buong bundok sa karagatan ay sikat. Ito ay isang madalas na pinag-uusapan na paksa, at ito ay magiging isang alamat sa lalong madaling panahon. Maraming taon na ang lumipas, kapag ang mga estudyante ay umalis sa Sky Palace, iiwan nila ang kanilang mga pangalan o isang marka ng kanilang presensya sa pamamagitan ng pagsusulat nito sa kalahati ng isang lumulutang na bundok. Madaling isipin na tinatanong nila kung ano ang nangyari upang maging ganoon ito. Ang mga tao ng Sky Palace ay magiging mapagmataas kapag sumagot, sinasabi sa mga baguhan kung paano minsan ay nagawa ng isang tao na hatiin ang bundok sa karagatan sa dalawa. Si Hansen at ang kalahati ng bundok sa karagatan ay naging isang bagay para sa mga aklat ng kasaysayan ng Sky Palace. Alam ni Hansen na ang bundok sa karagatan ay hindi pa nababasag noon. Nahati ito dahil sa insektong bato na naninirahan sa loob. Ngunit nang binabasag ni Hansen ang bundok sa karagatan, ang sitwasyon ay masyadong magulo para sa kanya upang makita ito, at bilang isang resulta, hindi niya talaga nakita ang insektong bato gamit ang kanyang sariling mga mata. At kahit na sinubukan niyang gamitin ang kanyang Dangshan Aura upang hanapin kung saan ito napunta, ito ay nawala. Wala ito kahit saan. Nais kong malaman kung ano ang antas ng kakaibang nilalang na iyon. Marahil ito ay Diyos. Habang iniisip ito ni Hansen, biglang tinawag ni Bauer ang kanyang maliit na kalabas. Naisip ni Hansen na iyon ay kakaiba.
Bihira lang tawagin ni Bauer ang kanyang kalabas ng basta-basta, at wala siyang ideya kung bakit niya ito tinawag ngayon, bigla na lamang. Sa gitna ng pagkalito ni Hansen, inalog ni Bauer ang kanyang kalabas. Sinampal niya ang ilalim nito, at nang gawin niya iyon, may isang bagay na nahulog mula rito at bumagsak sa mesa. Nakita ito ni Hansen, at nang gawin niya iyon, nagulat at natuwa siya. Isang insektong bato na mukhang parang silkworm ang nahulog mula sa kalabas. Ito ang naninirahan sa loob ng bundok sa karagatan. Kaya pala hindi ko nakita ang insektong bato. Kinuha ito ni Bauer. Pinagmasdan ni Hansen si Bauer na mausisa na tinutusok ang katawan ng insektong bato. Itinaas ng insektong bato ang katawan nito, ngunit wala itong mga paa, at ang mga daliri ni Bauer ay patuloy na nagpapagalaw dito. Hindi nito kayang labanan ang pagtulak ng kanyang mga daliri. Iyon ay hindi inaasahan. Ang insektong bato na iyon ay lumikha ng bundok na bato, ngunit sa kabila nito, tila hindi ito gaanong makapangyarihan. Sa hitsura ng mga bagay, wala man lang itong lakas ng isang baron. Ang Planet Eclipse ay may aktibong bulkan. Marahil ay maaari kong itapon ang bagay na ito dito, at tingnan kung makakagawa ito ng higit pang mga bato ng karagatan, naisip ni Hansen sa kanyang sarili. Si Bauer ay patuloy na naglalaro sa insektong bato. Habang ginagawa niya iyon, pumunta si Hansen upang maghanap ng higit pang impormasyon sa mga bato ng karagatan at sa mga insektong bato na lumikha sa mga ito. Ang pinakamalaking lugar na nag-iimbak ng mga bato ng karagatan ay ang Purgatory Rock Sea. Ito ay isang kakaibang xenogeneic space na halos binubuo ng lava. Minsan ay lilito ang mga isla sa gitna ng lava, at ang mga isla na iyon ay binubuo ng mga bato ng karagatan. Ngunit ang Purgatory Rock Sea ay may maraming fire xenogeneics din na kakaharapin. Marami sa mga xenogeneics ay antas ng hari, at ang ilan ay Diyos na rin. Ang pagpunta doon upang maghanap ng mga bato ng karagatan ay isang mapanganib na trabaho. Ang rate ng pagkamatay ng mga pumunta doon ay napakataas. Ang mga ordinaryong tao ay makakahanap lamang ng mga piraso ng mga nabasag na bato ng karagatan. Ang mga Diyos na piling tao lamang ang makakapagdala ng isang buong bundok tulad ng isa na pag-aari ng Sky Palace. Nagawang matuto si Hansen ng marami tungkol sa mga bato ng karagatan, ngunit nakakagulat, hindi siya nakakakuha ng anumang impormasyon tungkol sa mga insektong bato. Tila walang nakakaalam kung paano nilikha ang mga bato ng karagatan. Walang nakakita ng isa sa mga insektong bato na iyon noon. Tiningnan ni Hansen ang insektong bato ng karagatan. Matapos itong inisin ni Bauer ng ilang sandali, tumigil ito sa paggalaw at nagkunwaring patay. Napagtanto nito na habang mas lumalaban ito, mas magiging masaya si Bauer. Matapos nitong magpasyang tumigil sa paggalaw, ang interes ni Bauer sa nilalang ay mabilis na nawala. Pinagmasdan ni Hansen ang insektong bato ng malapitan. Ang katawan nito ay parang kulay abong bato. Mainit ito sa paghawak, at iyon lang iyon. Ang life force nito ay hindi gaanong malakas, kaya hindi sigurado si Hansen kung paano nito nagawang basagin ang bundok sa karagatan gaya ng ginawa nito. Hinayaan ni Hansen si Bauer na ibalik ang insektong bato sa kalabas. Mag-eeksperimento pa siya dito sa sandaling bisitahin niya ang bulkan. Kung dadalhin niya ang nilalang sa isang kapaligiran na tulad noon, maaaring may mangyari. Ang barko ay binabantayan ng ilang piling tao ng Sky Palace. Si Hansen ay ligtas na naihatid pabalik sa Narrowmoon na ang barko ay puno ng mga bato ng karagatan. Sa isang primal planet na natatakpan ng maraming malulupit na nilalang, isang lalaki ang nakatayo na may hawak na kutsilyo. Lahat ng nilalang na dumaan sa kanya ay pinatay. Walang natitirang buto pagkatapos ng kanilang kamatayan dahil ang kutsilyo ay nilalamon ang mga ito ng buo. Ang kutsilyo ay kakaiba. Ito ay gawa sa buto at hugis tulad ng gulugad ng isang nilalang. Ang kutsilyo ay may ngipin na parang lagari at ito ay mga 2 metro ang haba. Ngunit nang iwagayway ito ng lalaki, pinatay nito ang anumang malupit na nilalang na nahaharap dito, at ang lahat ng laman ng hayop ay masisipsip sa butong kutsilyong iyon. Ang talam ay lalong nagiging duguan habang namamatay ang mga nilalang. Ang lalaking humawak sa butong kutsilyong iyon ay mukhang kakaiba rin. Ang kanyang ulo ay may 3 mukha na parang wasak. Ngunit isa lang ang pares ng kanyang mga braso, at ang 3 mukha na iyon ay ibang-iba sa isang wasak. Ang average na wasak ay may isang ulo ng ibon sa gitna na may mga mukha ng isang lalaki at babae sa magkabilang gilid. Ngunit ang 3 mukha ng lalaking ito ay mukhang mga lalaki. Ang mukha sa gitna ay walang emosyon. Ang kaliwa ay parang multo, at ang kanan ay gwapo. Ang lalaki ay patuloy na pumapatay, ang kanyang mga ekspresyon ay hindi kailanman mukhang nababagot o naiinis.
Walang bilang na buhay ang ani ng kanyang butong kutsilyo, ngunit ang kanyang mga emosyon ay hindi nagbago kahit kailan. Habang pumapatay ang lalaki, ang kanyang magandang mukha ay tumingin sa langit. Isang barko ang sumire sa atmosfera at bumaba upang lumapag malapit sa kanya. Isang robot ang umalis sa barko at naglakad sa harap ng lalaki. Bar, may isang gustong mag-alok sa iyo ng isang mataas na halaga upang patayin ang estudyante ni Knife Queen. Tatanggapin mo ba ang kontratang ito? Gumawa ang robot ng ilang elektronikong ingay. Alam mo ang mga alituntunin. Ang lalaking nagngangalang Bar ay patuloy na pumapatay habang nagsasalita siya. Pinutol niya ang isang nilalang sa dalawa gamit ang kanyang butong kutsilyo doon mismo. Ang talam na may ngipin ay kumain sa katawan, at kalaunan ay nilamon ito ng kutsilyo. Ang butong kutsilyo ay mukhang mas malakas pa pagkatapos noon. Ang pulang kulay nito ay lalong nagdilim. Ang video na ito ay dapat na sapat na. Tinitiyak ko sa iyo na ang target na ito ay sulit sa iyong oras. Nagpatuloy ang robot sa pagpapakita ng isang video ni Hansen. Pinanood ito ni Bar at naaakit siya sa kanyang nakita. Pagkaraan ng maikling panahon, kumislap ang kanyang mga mata at sinabi niya, tatanggapin ko ang gawaing ito. Kabanata 2167. Bumalik si Hansen sa Narrow-Moon kung saan naging abala siya sa mga sumunod na araw. Nang maayos na ang lahat, bumalik siya sa Planet Eclipse. Ang base ay gaya ng pag-iwan niya, kasama sina Zero, Hanlinger, Little Angel, at Isha na nag-aalaga sa lugar. Dahil dito, maayos din ang Planet Eclipse sa kabuuan. Habang wala si Hansen, sina Zero, Little Angel, at Hanlinger ay nakapag-level up hanggang sa maging Marquee. Iyon ay higit sa lahat dahil sa kasaganaan ng mayayamang mapagkukunan na inaalok ng Planet Eclipse. Maraming Xenogeneic sa Planet Eclipse, ngunit ang pinakamataas na ranggo ay mga Doke lamang. At hindi gaanong marami sa mga iyon ang nasa paligid. Mahihirapan silang maging Doke mismo na may kaunting Xenogeneics na huhulihin. Ang Planet Eclipse lang ang meron ako. Ito ay napatunayang higit pa sa sapat para sa maagang pag-unlad, ngunit kung gusto kong umunlad pa, ang planetang ito ay hindi magiging sapat. Nag-aalala si Hansen, iniisip ang mga limitasyon na ibinibigay ng limitadong mga mapagkukunan. Hindi lang si Hansen ang nangangailangan ng mga mapagkukunan. Lahat din ng iba pa. At kung walang ibang magagamit na mga mapagkukunan, hindi niya madadala ang sinuman mula sa santuwaryo. Ngunit karamihan sa mga planeta sa Geno Universe ay kinuha ng isang tao o iba pa, at ang mga relasyon sa pagitan ng mga paksayon ay napakakomplikado. Kapag ang isang tao ay nag-angkin ng isang teritoryo, maaari nilang makuha ang atensyon ng maraming mga paksayon. Ang pagpunta sa Barren System ay hindi rin madali. Ang sinumang hindi ini-escort ng makapangyarihang mga piling tao ay maaaring atakihin ng mga nakakatakot na nilalang sa gayong lugar. Kahit na matagumpay siyang nag-angkin ng isang lugar doon, maaari itong kunin sa pamamagitan ng puwersa kung wala siyang proteksyon ng isang malaking paksayon. Si Hansen ay nasa isang mahirap na posisyon, ngayon. Hindi siya makakakuha ng higit pang mga mapagkukunan, at ang mga mapagkukunang magagamit sa kanya sa Planet Eclipse ay hindi sapat. Pinag-isipan ito ni Hansen ng ilang sandali, ngunit nabigo siyang makabuo ng isang mabubuhay na solusyon. Sumandal si Hansen mula sa kanyang computer at hinimas ang kanyang ulo. Nang makita ang insektong bato ng karagatan na naglalaro kay Bauer, bigla niyang naalala na gusto niyang mag-eksperimento dito. Dinala niya ang insektong bato at si Bauer sa isang kalapit na bulkan. Ang lakas ng pag-atake ng insektong bato ng karagatan ay halos wala. Ang pagpapanatili nito sa kanya ay walang silbi, kaya nang makapasok si Hansen sa volcanic zone, inilagay niya ang insekto malapit sa lava. Nakita ng insektong bato ang lava, at nang gawin niya iyon, lumiwanag ang kanyang mga mata habang agad itong gumuulong. Splash! Ang insektong bato ay nahulog sa lava, at hindi nagtagal, ito ay natatakpan ng isang layer ng lava. Pagkaraan ng ilang sandali, ang lava ay lumamig at naging bato. Nang ang bato ay naging itim, ang insektong bato ay gumulong muli sa lava. Inuulit nito ito hanggang sa ito ay maging isang bilugan na bola na halos kasing laki ng isang kamay. Gayunpaman, hindi na gusto ni Hansen na manood ng mas matagal. Sa ganoong bilis, alam ng Diyos kung gaano katagal maaaring tumagal ang insekto upang lumikha ng isa pang bundok sa karagatan. Maghihintay ako hanggang sa lumaki ito bago kunin ang bato ng karagatan. Iniwan ni Hansen ang insektong bato doon at bumalik sa base kasama si Bauer. Nang makarating siya sa base, nagulat si Hansen na makita si Isha na nakaupo sa plaza. Lahat ng nilalang ay naroon na naghihintay sa magkabilang gilid ng plaza na parang may bumibisita na reyna. Aking reyna, yumuko si Hansen.
Ang kanyang isipan ay nagmamadaling nag-isip ng mga posibleng paliwanag kung bakit siya bumisita sa Planet Eclipse. Tiningnan ni Asia si Bauer na hawak ang kamay ni Hansen at tumayo. Maglakad-lakad tayo. Gusto kong makita kung gaano karami ang natutunan mo sa nakalipas na ilang taon. Naisip ni Hansen sa kanyang sarili, wala ako rito sa nakalipas na 2 taon. Mas kilala mo ang Planet Eclipse kaysa sa akin, kaya hindi naman kailangan mong siyasatin kung ano ang ginawa ko sa lugar. Maaaring naisip ni Hansen ang mga bagay na iyon, ngunit hindi niya kailanman hahayaang sabihin ang mga iyon ng malakas. Dinala niya siya sa isang maikling paglilibot sa base at sa paligid nito. Lumapit sila sa Mirror Lake, at habang inilalarawan ni Hansen ang lugar na iyon sa kanya, bigla siyang pinigilan ni Isha. Hansen, nakarinig ka na ba ng mga kwento ng Rebate Alpha? Nakakarinig lang ako ng kaunti, sagot ni Hansen pagkatapos ng isang maikling sandali ng pag-iisip. Hindi siya interesado sa rebate, kaya hindi siya gumugugol ng maraming oras sa pagsasaliksik sa kanilang kasaysayan. Ngunit sa kanyang pananatili sa Narrowmoon, nakarinig nga siya ng ilang kwento tungkol sa Rebate Alpha. Pagkatapos ng lahat, ang isang alpha ay ang pride at pagkakakilanlan ng anumang lahi. Patuloy na naglakad si Isha, at sinabi niya, ang Rebate ay isang mas mataas na lahi, ngunit kung ikukumpara sa mahabang kasaysayan, tayo rin ay isang medyo bagong lahi. Hindi tayo makakapangibabaw sa mas matatandang mataas na lahi. Isang hindi kapani-paniwalang swerte na nakakuha tayo ng isang alpha na tulad noon na nakapagdala sa atin kung nasaan tayo ngayon. Hindi mo ba alam ang kanyang kasaysayan? Narinig ko na nagtataglay siya ng dugo ng isang mas sinaunang lahi, sagot ni Hansen. Tumawa si Isha. Iyon lang ang kwentong sinasabi ng ibang mga lahi. Sa paglipas ng panahon, nagsimula na rin tayong maniwala dito. Pagkatapos ng isang pagpost, nagpatuloy si Isha sa pagsasabi, ang ating alpha ay isang alipin. Ang ating lahi ay dating isang primal society, at hindi man lang tayo makalabas sa isang planeta. Wala tayong alam tungkol sa pakikipaglaban o pagsasanay ng Geno-Arts. Pagkatapos, isang mas mataas na lahi ang bumaba sa ating planeta at dinala tayo upang maging mga alipin. Pagkaraan ng ilang panahon, ang ating alpha ay nagsimulang maglakbay sa galaxy, nangongolekta ng mga kasanayan at lakas. Pagkatapos ng maraming pagsubok at kahirapan, nagawa nating sindihan ang lampara at maging isa sa mga mataas na lahi na hindi mapigil ang inggitin ng marami. Ngunit alam mo ba ang ginawa niya noon? Tiyak na siya ay may talento. At nagawa niya ang lahat ng iyon sa pamamagitan ng kanyang sariling pagsisikap. Naisip ni Hansen na ang kaunting pagbutliking sa kanyang bahagi ay angkop dito. Ngumiti si Isha at sinabi, noong panahong iyon, ang Rebate ay isa lamang lahi. At ang ating alpha ay isang ordinaryong nilalang din. Nang magsimula siyang magsanay, mayroon lamang siyang Geno armor. At pagkatapos, nagawa niyang makuha ang isang Xenogeneic fruit na nagpaangat sa kanya at naging isang Baron. Ang ganitong uri ng talento ay napakakaraniwan sa universo. Marahil ay may milyon-milyong tao na tulad nito sa labas. Kung ganoon nga, ang iyong alpha ay dapat na isang napakamatyagang tao. Mas matalino at matyaga siya kaysa sa mga ordinaryong tao, sabi ni Hansen sa kanya. Umiling si Isha. Maaaring matalino siya, ngunit hindi siya mahilig magtiis. Mahilig siyang matulog, at mahilig siyang maligo ng matagal. Lumikha siya ng kapangyarihan ng ngipin dahil tamad siya. Gusto niyang tapusin ang mga bagay gamit ang isang suntok nang hindi na kailangang umatake muli. Hindi alam ni Hansen kung ano ang sasabihin dahil ang Rebate Alpha ay inilalarawan na ngayon bilang isang napaka-ordinaryong babae. Ngunit para sa isang ordinaryong babae na tulad noon na makatakas sa isang planetang alipin at makapamuno sa kanyang lahi upang sindihan ang isang lampara, iyon ay hindi kapanipaniwala. Interesado ka ba kung bakit ang ating alpha ay nakakuha ng ganoong talento na may ganoong personalidad? Kung paano ang isang tamad na tao ay nagawang itaas ang kanyang lahi sa mas mataas na antas at dalhin ang Rebate sa Geno Hall? Ngumiti si Isha kay Hansen. Interesado ako, matapat na sagot ni Hansen. Ang ekspresyon ni Isha ay mukhang naguguluhan. Ang aking alpha ay hindi nakarating doon sa kanyang mga pamamaraan at talento lamang. Umaasa siya sa Extreme King. Kabanata 2168. Extreme King. Isa sa nangungunang 3 lampara sa Geno Hall. Iyong Extreme King na iyon. Nang marinig ni Hansen ang pangalan, nagulat siya. Naisip niya na ang Narrowmoon ay umaasa sa Sky Palace para sa proteksyon, ngunit narinig niya itong sinabi, tila hindi iyon gaanong malamang. Tumango si Isha at sinabi, ang Extreme King ang unang lumapag sa Planet Rebate at kinuha tayo bilang mga alipin.
Ang ating Alpha ay pinalaki ng isang sikat na miyembro ng Extreme King, kaya ganoon niya nakuha ang napakaraming mapagkukunan at nagawa ang kanyang nagawa. Ang mukha ni Hansen ay patuloy na nagbabago. Ang Sky Palace, Dragon, at ang Wasak ay nasa nangungunang 10. Ang Demon at ang Buddha ay nasa nangungunang 100. Ngunit ang mga tunay na makapangyarihang lahi ay ang nangungunang 3 sa Geno Hall. Ang nangungunang 3 ay mas malakas kaysa sa anumang ibang lahi. Kahit ang Sky Palace, sa lahat ng kanilang kapangyarihan, ay hindi sila kayang hamanin. Sa Geno Universe, karamihan sa lahat ay nahati sa 3 nangungunang lahing iyon. Lahat ng mga paksayon ay mga sub-factions ng 3 sa kanila, sa ilang kapasidad. Ang Extreme King ang pangatlo, ngunit ngayon, sila ang pinakasikat na lahi sa buong universo. Ang unang 2 lahi ay medyo mahiwaga. Halos hindi sila nakikita, at walang nakakaalam kung saan sila nakatira. Ang isa sa kanila ay isang kumpletong loner race na hindi kailanman nakipag-alyansa sa sinuman at nanatili sa kanilang sarili. Hindi nila kailanman pinayagan ang mga outsider sa kanilang gitna, at hindi nila kailanman tinanggap ang mga bagong miyembro. Paminsan-minsan ay maaaring payagan ng isang tao na makipagtulungan sa kanila, ngunit iyon ay napakabihira. Ang mga malalaking paksayon tulad ng Sky Palace ay konektado sa unang lahi. Ito ay tinatawag na very high, ngunit ang very high ay napakahiwaga rin. Bihira silang makita ang kanilang mga tao, at kakaunti lamang ang nakaka-interact sa kanila. May mga alingaw-ngaw tungkol sa Buddha na may isang asosasyon sa very high, ngunit hanggang ngayon, iyon ay isang alamat lamang. Walang nakakaalam ng alinman sa mga detalye. Ang mga katulad ng Dragon at ng Wasak ay mas konektado sa pangalawang lahi. Tinawag silang Ancient God. Malapit ang relasyon ni Yisha at Sky Palace. Naisip ni Hansen na ang rebate ay kabilang sa Sky Palace, kaya kakaiba na malaman na sila ay konektado sa Extreme King. Tumango si Yisha at sinabi, sa ngayon, ang rebate ay itinuturing na isa sa mga mataas na lahi. Marami tayong mga bagay, ngunit kailangan pa rin natin ang suporta na maibibigay ng isang lahi tulad ng Extreme King. Pagkatapos ng pag-post, nagpatuloy si Yisha sa pagsasabi, gusto kong sabihin ito sa iyo dahil kailangan mong malaman kung gaano kahalaga ang mga mapagkukunan. Lalo na dahil sinasanay mo ang The Story of Genes. Para sa isang taong tulad mo, ang mga mapagkukunan ay mas mahalaga kaysa dati. Salamat sa pagsasabi nito sa akin. Yumuko ng bahagya si Hansen kay Yisha upang ipakita ang kanyang paggalang. Alam niya na hindi basta-basta sasabihin sa kanya ni Yisha ang lahat ng ito. Dapat ay may plano siyang nagsasangkot ng pagkuha ng mga mapagkukunan. Kung hindi, hindi siya pupunta rito. Hindi naman siya nangangailangan ng mga kwentong pampatulog pagkatapos ng lahat. Sa loob ng 1 buwan, pupunta ako sa Extreme King, malamig na sabi ni Yisha. Nagulat si Hansen. Seryoso? Kailan ka babalik? Hindi sumagot si Yisha. Tiningnan niya lang ang kumikinang na ibabaw ng Mirror Lake at sinabi, ang lahat ng aking nagawa ay magiging walang saysay kung hindi ako magiging Diyos. Kung hindi ako aakyat, hindi mahalaga kung babalik man ako. Mananatili ako roon hanggat kinakailangan, at gagawin ko ang lahat ng aking makakaya. Hanggat ang daan ay bukas para sa iyo, maaari kang magpatuloy sa iyong paglalakbay. Pagkatapos noon, lumingon si Yisha at umalis. Hindi niya pinansin si Hansen, at pagkatapos ng ilang hakbang, nawala siya mula sa Planet Eclipse. Kumunat ang noo ni Hansen. Si Yisha ay hindi gaanong nagsabi, ngunit nakuha ni Hansen ang punto ng kanyang ibig sabihin. Ang kanyang paglalakbay ay magiging napakamapanganib, at mayroong lahat ng posibilidad na siya ay mamatay habang nasa daan. Isang panganib na kanyang kakaharapin para sa pagkakataong maging Diyos. Ang presensya ni Yisha ay nagparamdam kay Hansen ng napakasiguro sa kanyang pananatili sa Narrow Moon. Habang siya ay nasa paligid, walang mangangahas na manakit sa kanya. Ang mga bagay na pag-aari niya ay nanatili sa kanya. At madalas siyang may pagkakataong kunin ang mga bagay ng iba. Ngunit mahirap matukoy kung paano ang mga bagay para sa kanya dahil sa pagkawala ni Yisha. Kung nakamit ni Yisha ang tagumpay na kailangan niya sa Extreme King, iyon ay magiging kahanga-hanga. Kung hindi niya magawa at nalaman ito ni Hansen, ang mga bagay ay magiging mas masama para sa kanya. Dumating si Yisha sa Planet Eclipse upang sabihin sa kanya ang lahat ng ito dahil may pagpipilian siyang gagawin. Kailangan niyang bumitaw. Kung hindi, mamamatay siya. Kailangan mong mawala ang isang bagay upang makakuha ng isang bagay. Iyon ang ibig niyang sabihin. Iniwan niya ba ako sa lahat ng kanyang mga gamit sa Narrow Moon? Biglang natuwa si Hansen. Dahil sa reputasyon ni Yisha, tiyak na mayroon siyang kasaganaan ng kayamanan sa Narrow Moon.
Kung magagawa niyang kunin ang lahat ng kanyang mga gamit, ang pag-level up hanggang sa maging hari ay hindi magiging mahirap. Ngunit si Hansen ay estudyante ni Isha. Ayon sa mga alituntunin ng rebate, hindi siya karapat-dapat na kunin ang kanyang pamana at kayamanan. At karamihan sa mga mapagkukunan ni Isha ay pag-aari ng rebate. Kung siya ay mamamatay, ang mga mapagkukunang iyon ay ibabalik ng rebate at ipamahagi muli. Hindi gaanong marami sa mga bagay doon ang talagang pag-aari niya. Maaaring siya ang susunod na pinakamagandang bagay sa isang tagapagmana na mayroon siya, ngunit iyon ay hindi gaanong mahalaga. Hindi alam ni Hansen kung makakakuha ba siya ng kontrol sa kanyang personal na mga mapagkukunan. Pagkatapos ng lahat, kung siya ay mamamatay, ayaw ng rebate na ang kanyang pamana ay mapunta sa kamay ng isang outsider. Ang mga bagay ay hindi kailanman ganoon kadali, syempre. At bago pumunta si Yisha sa Extreme King, nagtatag siya ng mga plano para sa Narrow Moon sa kanyang pagkawala. Ngunit wala siyang natanggap na anumang mapagkukunan mula kay Yisha, kaya wala siyang gaanong sasabihin sa nangyari sa mga ito. Gayunpaman, hindi naman siya iniwan ni Yisha na walang anumang bagay. Ang ibinigay sa kanya ni Yisha ay talagang nagdulot ng pagkalito kay Hansen. Tagapangalaga ng Cold Palace, bulong ni Hansen, tinitigan ang puting jade tablet sa kanyang mga kamay, at mukhang nalilito siya. Ang puting jade tablet ay halos kasing laki ng kamay ng isang lalaki, at tila ito ay hinubog mula sa yelo. Ang mga salitang, tagapangalaga ng Cold Palace, ay nakasulat dito sa pulang mga titik. Alam ni Hansen na ito ay isang identity card. Iniwan din sa kanya ni Yisha ang isang sulat na nagpapaliwanag sa bagay, ito ay isang bagay na kakailanganin niya upang makapasok sa isang lugar na tinatawag na Cold Palace. Cold Palace, ito ba ay isang lugar para sa mga ginamit na boy toys? Isaalang-alang ni Hansen ang posibilidad na iyon, habang ang kanyang isipan ay nagpakita ng mga imahe ng mga lalaking nakasuot ng manipis na damit na may mga mukha na puno ng make-up. Naisip niya ang mga ito na nakaupo sa paligid ng bahay, pinupunasan ang kanilang mga luha. Nagsimulang makaramdam ng hindi pagkomportable si Hansen. Ahem, hindi iyon, tiyak. Hindi ko pa naririnig na naglalaro si Yisha sa mga lalaki dati. Kailangan kong puntahan at tingnan ang Cold Palace para sa aking sarili. Umiling si Hansen, sinusubukang iwaksi ang mga kakaibang eksena na kanyang nakita. Ang Cold Palace ay nasa planeta ni Yisha, kaya inayos ni Hansen ang kanyang mga gamit at pumunta sa Planet Blade. Gusto sana ni Hansen na isama si Bauer, ngunit ang sulat ni Yisha ay nagsabi na ang taong may hawak lamang ng tablet ang papayagang makapasok. Ang anumang ibang nilalang ay papatayin sa paningin. Iyon ay nagdulot ng pagkamausisa kay Hansen kung ano talaga ang Cold Palace. Bakit gusto ni Yisha na maging isang tagapangalaga ng Cold Palace siya? Kabanata 2169. Pinayagan ni Knife Queen si Hansen na maging tagapangalaga ng Cold Palace. Iyon ay malinaw na tutulong sa kanya na makuha ang mga kita na gusto niya. Ang malamig na tinig ni Night River King ay napuno ng isang opisina sa Full Moon. Si Knife Queen ang tagapangalaga ng Cold Palace. Tinawag siya sa Extreme King. Inaasahan lamang na ang kanyang estudyante ang dapat na pumalit sa kanya, pantay na sagot ni Black Moon King. Ang pinakamahusay lamang sa rebate ang binigyan ng tungkulin bilang tagapangalaga ng Cold Palace. Kung si Knife Queen ay hindi na makakagawa nito, dapat pumili ng isa pang hari upang palitan siya. Ang isang marquee na tulad ni Hansen ay dapat na wala sa tanong. Tumingin si Night River King sa kanilang boss, si Moonwheel King. Ginoo Moonwheel, sa palagay mo ba ay dapat tayong pumili ng isang hari upang palitan si Hansen sa Cold Palace? Tahimik na sinabi ni Moonwheel King, sa ngayon, si Knife ay namamahala pa rin sa pag-aalaga nito. Magiging masama ang anyo kung babaliwalay natin ang kanyang desisyon ngayon. Bakit hindi natin dapat gawin? Ang tagapangalaga ay dapat na isang hari. Si Hansen ay isang marquee lamang. Paano kung may mangyari? Upang maprotektahan ang kinabukasan ng ating buong lahi, walang mababang ranggo ang dapat kumuha ng responsibilidad na iyon, sabi ni Night River King. May katuturan iyon, sabi ni Shadow King. Wala namang sinabi si Flower King. Napaisip siya, at doon siya nanatili. Malamig na tumawa si Black Moon King. Night River, masyadong nagmamadali ka. Si Hansen ay pansamantalang pumupuno para kay Knife Queen. Kung pipilitin mo ang isang pagbabago ngayon, at siya ay bumalik, paano mo ipapaliwanag ang pagpapalit? Ako si Night River. Hindi ako natatakot sa sinuman. Nakatuon lang ako sa kung ano ang pinakamabuti para sa rebate. Kahit na si Knife ay narito ngayon, sasabihin ko pa rin ang parehong bagay. Pagmamayabang ni Night River King. Talaga, bakit hindi ka tumutol ng unang iminungkahi ni Knife?
Ipinakita ni Black Moon King ang kanyang mga ngipin sa isang ngisi. Talaga bang iniisip mo na hindi na babalik si Knife mula sa mga magulong sistemang iyon? Kaya ka ba nagsasalita ng may tapang ngayon? Huwag kalimutan na mayroong lahat ng posibilidad na hindi siya papatayin. Kung siya ay babalik na Diyos. At kung siya ay babalik na Diyos at nakita na muli mong inabuso ang kanyang estudyante, alam mo kung ano ang gagawin ng kanyang masiglang personalidad. Ikaw ay tiyak na mapapahamak. Ang mga bagay mismo lang ang inaalala ko, hindi ang mga taong sangkot. Black Moon King, huwag mo akong kausapin ng may pagmamataas. Patuloy na nakipagtalo si Night River King, ngunit mas mahina na ang kanyang boses ngayon. Kung si Hansen ay kapalit ni Knife, ang hindi bababa sa magagawa natin ay hayaan siyang subukan. Kung gumawa siya ng masamang trabaho, kung gayon ang isa sa inyo ay maaaring makipagpalit sa kanya. Ano sa palagay ninyo? Tumingin si Moonwheel King kay Flower King at sa iba pa. Ngumiti si Flower King at sinabi, wala akong opinyon. Kung mabibigo si Hansen bilang isang tagapangalaga, hindi ko hahayaang maging kasalanan ko iyon. Mabuti, sabi ni Shadow King. Wala ring opinyon si Black Moon King. Si Night River King ay mukhang malungkot, ngunit wala siyang sinabi. 2 araw matapos umalis si Isha, dumating si Hansen sa Planet Blade. Si Snowbird Duke ang namamahala sa lugar dahil wala si Isha, at inutusan siyang pagsilbihan siya. Nang makita ni Hansen si Snowbird Duke, nagulat siya. Si Snowbird Duke ay halos kamukha ni Icebird Duke hanggang sa kanyang malamig na ekspresyon. Si Icebird Duke ay nakakulong pa rin sa Purgatory Heaven kung saan iniwan siya ni Hansen. Iniwan niya siya doon upang maiwasan na makalabas ang kanyang pagkakakilanlan at upang pigilan ang mga sikreto sa paligid ng Purgatory Heaven na makalabas. Kaya, wala siyang magawa kundi iwan siyang nakakulong. Ang pagkita kay Snowbird Duke na nakatayo sa harap niya ngayon ay napakakaiba. Si Snowbird Duke ay napaka-sensitive sa gayong mga emosyon, at agad niyang napansin ang pagka-discomfortable ni Hansen. Ngunit mali ang kanyang pagkakaintindi sa kung ano ang nagpaparamdam sa kanya ng hindi komportable. Tigilan mo na ang pag-iisip. Si Icebird Duke ay ang aking nakababatang kapatid. Naiintindihan ko, kaya pala kayo magkamukha. Pagkatapos ay nagtanong si Hansen, bakit hindi kita nakita noon? Bago tinanggap ni Knife Queen na maging estudyante ka, pinadalhan ako ng trabaho. Bumalik lang ako noong nakaraang sandali, kaya syempre hindi pa tayo nagkikita. Hindi mukhang interesado si Snowbird Duke na makipag-usap kay Hansen. Tumayo lang siya at sinabi, sumunod ka sa akin. Sinabi sa akin ni Queen na ihatid ka sa Cold Palace. Napansin ni Hansen ang kanyang pagiging bastos, kaya hindi siya sumagot. Sinundan niya lang si Snowbird Duke papunta sa likurang pinto ng Cold Palace. Ang Cold Palace ay wala sa palasyo. Tanong ni Hansen. Walang emosyong sagot ni Snowbird Duke. Ang tanong ay rhetorical. Bamantong hininga si Hansen at patuloy na sumunod kay Snowbird Duke hanggang sa makarating sila sa isang bundok sa likod ng palasyo. Nagtataka si Hansen kung nasaan ang Cold Palace nang huminto si Snowbird Duke malapit sa mga dalesdes ng bundok. Doon ang kailangan mong puntahan. Wala akong pahintulot, kaya dapat huminto ang aking paggabay dito. Itinuro ni Snowbird Duke ang bundok patungo sa isang talon. Nakatago sa tabi nito ay isang maliit na bahay na bato. Mukhang gawa ito sa mga bato, at ito ay nakakagulat na maikli, marahil 2 metro ang taas sa pinakamataas na punto nito. Nakatingin sa batong pinto, tila kailangan ni Hansen na yumuko ng husto upang maiwasan ang pagtama ng kanyang ulo. Gayunpaman, ang lumang bahay na bato ay nagdulot ng pagkalito kay Hansen. Iyon ba ang Cold Palace? Naisip ni Hansen na ang maliit na kubo na ito ay tiyak na hindi ang palasyo na dapat niyang bantayan, ngunit mayroong isang karatula sa ibabaw ng frame ng pinto na nakasulat na Cold Palace. Sinabi ni Queen na dapat kang pumunta rito sa 1 at 15 araw ng buwan upang bantayan ang pasukan ng Cold Palace. Dapat mo itong protektahan sa loob ng 24 na oras. Bukod sa mga oras na iyon, maaari mong gawin ang anumang gusto mo. Ngunit huwag magpahuli kapag inaasahan kang magbantay dito. Pagkatapos noon, lumingon si Snowbird Duke at umalis. Wala nang magawa si Hansen kundi umakyat mag-isa sa talon. Ang talon ay maganda, at napakalawak nito. Pakiramdam niya ay parang isang buong galaxy ang bumababa mula sa espasyo sa itaas. Ang tunog ng umaagos na tubig ay nakakabingi, ngunit sa kabila nito, dala nito ang kahangahangang bango ng pinutol na damo. Ngunit nang makalapit siya sa bahay na bato, napansin ni Hansen ang pagbaba ng temperatura. Hindi ito nakaapekto sa kanya, ngunit tila angkop ito sa titulo ng Cold Palace. Ito ay isang matinding kaibahan sa halumigmig at init ng natitirang bahagi ng Planet Blade.
Tiningnan ni Hansen ang bahay na bato, ngunit wala siyang nakitang kakaiba dito. Bukod sa mas mababang temperatura, mukhang isang ordinaryong bahay ito. Mukhang luma at bihira itong bisitahin, ngunit bukod doon, ito ay hindi kapansin-pansin. Bakit ang isang bahay na bato na tulad nito ay itinayo dito na walang bakod sa paligid nito? Ano kaya ang laman nito na talagang sulit na protektahan? Nagtaka si Hansen. Ngunit ngayon ay hindi ang unang araw o 15, kaya walang saysay na siya ay naroon. Tumingin siya sa likod ng kanyang pinanggalingan upang maisaulo ito, pagkatapos ay lumingon upang umalis. Ngunit nang akmang bababa na si Hansen sa bundok, tumalon ang kanyang puso. Nanigas ang kanyang katawan habang tinitingnan niya ang landas ng bundok. May isang taong umaakyat sa landas na iyon, at habang tila siya ay naglalakad-lakad, ang kapangyarihang dala niya ay parang tsunami. Ang bawat hakbang na kanyang ginagawa ay nakakatakot. Pakiramdam niya ay nanginginig ang lupa sa ilalim niya. Kabanata 2170. Sumikip ang mga mata ni Hansen. Ang nakakatakot na presensya ay may sapat na lakas upang putulin ang pinakamatibay na bato. Gangulong ito sa rehiyon na parang alon. Ang lalaki ay papalapit, at siya ay nakakatakot. Naramdaman ni Hansen na parang nagbago ang kulay ng langit. Paulit-ulit siyang sinaktan ng presensya ng lalaki, parang walang tigil na alon. Sino ka? Tumayo si Hansen at sumikip ang mga mata, tinitigin ang papalapit na anyo. Hinihila ng hangin ang kanyang mga damit pabalik na nagdudulot ng pag-alon sa mga bugzo. Ngunit nanatili si Hansen na matatag. Hinawakan niya ang kanyang posisyon na parang hindi umiiral ang kapangyarihang iyon. Nagpatuloy ang paglalakad ng tao nang walang salita. At sa bawat hakbang na ginagawa ng anyo, parang may nababasag na mga bato sa ilalim ng paa. Dong! Isang napakagaan na yapok ang pumalit dito, na umalangaw-ngaw sa tainga ni Hansen. Ngunit ito ay may epekto ng isang pagsabog sa loob ng ulo ni Hansen. Nagdulot ito ng pagsikip ng mga mata ni Hansen. Dong! 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 Ang anino ay papalapit, mas malapit at mas malapit. Ang mga yapok ay parang isang kadena ng mga pagsabog na sumasabog sa loob ng ulo ni Hansen, isa-isa. At kasama ang lahat ng iyon, ang presensya ng tao ay lalong nagiging nakakatakot sa bawat hakbang. Tiningnan ni Hansen ang katawan, at napansin niya na sila ay parehong may katulad na taas. Ngunit sa mga mata ni Hansen, ang tao ay tila mas malaki sa kanya. Naramdaman niya na ang ibang tao ay isang Diyos na nagtataas sa kanya, na nagpapamaliit sa kanya at walang halaga kung ikukumpara. Alam ni Hansen na ito ay dapat na isang ilusyon. Ngunit kahit na ganoon, kung ang taong ito ay makakagamit ng kanyang mga kapangyarihan sa ganoong antas, hindi malamang na ang isang ordinaryong tao ay makakalaban dito. Simula kailan mayroong isang piling tao na tulad nito sa lahi ng rebate. Nalilito si Hansen sa presensyang ito. Ang katawan at ang presensya nito ay nakakatakot upang sabihin ang hindi bababa. Ngunit ang life force nito ay tiyak na hindi antas ng hari. Ito ay isang duke, sa pinakamarami. Gayunpaman, hindi maisip ni Hansen ang sinumang iba pa sa buong Narrow Moon na may dalang aura na tulad noon, lalo na bilang isang duke. Nagpatuloy ang paglapit ng tao, ngunit kahit na sinubukan nilang supilin si Hansen sa takot, nabigo ang pagtatangka. Hindi gumalaw si Hansen. Sa wakas ay tumigil ang paglalakad ng tao sa layo na 10 hakbang mula kay Hansen. Tumayo siya kung nasaan siya at tiningnan lang siya. Ngayon ay nasabi na ni Hansen na ang tao ay isang babae pala. Nakasuot siya ng itim na baluti at helmet din. Makikita sana ang kanyang mukha, kung hindi dahil sa face mask na suot niya. Ang mga tampok ng kanyang mukha ay natatakpan, maliban sa magagandang gintong mga mata na kumikinang mula sa kanyang maskara. Ngunit maliwanag kung gaano ka-fit ang babae batay sa mga kurba na ipinapakita ng baluti. Kasing tangkad niya si Hansen, kaya ang kanyang mga binti ay napakaakit. Ngunit ang tingin ni Hansen ay hindi naaakit sa kanyang mga mata o sa kanyang mga binti. Aktwal na tinitingnan niya ang kanyang kaliwang kamay. Ang kanyang kanang kamay ay natatakpan ng isang itim na gauntlet na nagpapakita lamang ng haba ng kanyang mga daliri. Gayunpaman, ang kanyang kaliwang kamay ay hubad. Ang balat ng kanyang mga kamay ay purong puti, ang kanyang mga daliri ay payat, at ang kanyang macelan na mga kuko ay parang kristal na hiyas. Ngunit hindi lamang hinahangaan ni Hansen ang kagandahan nito. Tumingin siya doon dahil sa kapangyarihang umiikot sa kanyang palad. Ito ay isang kapangyarihan na hindi niya mailarawan ng tama. Walang nakakagulat na godlight o nakakatakot na apoy, ang kamay ay biglang pumikit sa isang eleganteng kamao at sumuntok patungo kay Hansen. Ang mga mata ni Hansen ay nakatuon sa kamaong papunta sa kanya. At habang ang kamao ay papunta kay Hansen, nanginginig siya.
Hindi siya nanginginig sa takot, gayunpaman, ang kanyang pag-ikot ay ang pag-activate niya ng lahat ng kapangyarihan sa loob niya. Ang katawan ni Hansen ay nagbigay ng iisang panginginig, at ang lahat ng kanyang kapangyarihan ay umakyat, handa ng mapakawala. Ang pressure na naramdaman niya mula sa papasok na suntok ay nag-udyok kay Hansen na tipunin ang lahat ng kapangyarihan na kaya niya. Nakatayo sa harap ng babaeng nakasuot ng itim na baluti, nakaramdam siya ng matinding panganib. Gayunpaman, wala siyang balak na umiwas si Hansen. Nang masuntok, parang ang buong espasyong iyon ay napuno nito. Ang kamao ay nasa lahat ng dako, at tila walang lugar para sa kanya na tumakbo kahit na gusto niyang gawin iyon. Natural, hindi talaga plano ni Hansen na magtago. Kinuyam niya ang kanyang kanang kamay sa isang kamao, pinuno ito ng tinipong kapangyarihan ng kanyang nanginginig na katawan, pagkatapos ay sumuntok pabalik sa babae. Ang mga apoy na nagdala ng kamao ay napakademonyiko. Ang mga ito ay may nakakatakot na kapangyarihan ng ngipin, at dumiretso ito sa kamao ng babae. Ang mga kamao ay nagbanggaan, at ang kapangyarihan sa loob ng kamao ni Hansen ay nabasag. Ang jade na kamao ay bumangga sa kamao ni Hansen ng may napakalakas na puwersa. Boom! Naramdaman ni Hansen ang mga hindi mapipigilang kapangyarihan na nagmumula sa jade na kamaong iyon. Para itong supernova, at ang inilabas na puwersa ay itinapon si Hansen palayo. Ginamit ni Hansen ang kanyang mga binti upang lumikha ng isang kanal sa mga bato at lupa, sinusubukang patatagin ang kanyang sarili. Ngunit ang puwersa na nagpapadala sa kanya ng paglipad ay napakalaki. Sinugitan niya ang lupa ng ilang daang metro bago bumagsak sa isang pader na bato na sumabog sa pagtama. At habang ang pader ay maaaring nawasak, si Hansen ay nakatayo pa rin. Ang kanyang kanang kamay ay nasugatan, at ang kanyang mga buto ay nabasag. "Sino ka?" tanong ulit ni Hansen sa babae. Ang kamao ng babae ay napakakaiba. Pakiramdam niya ay isang bagay na ganap na hindi masisira. Kahit ang isang taong kasing lakas ni Hansen ay hindi makatiis sa puwersang inilabas nito. At matapos tanggapin ni Hansen ang suntok na iyon, alam niya ng tiyak na ang nakakatakot, babaeng nakasuot ng itim na baluti ay isang marky na tulad niya. Iyon ang nagulat kay Hansen higit sa anumang bagay. Gamit ang kapangyarihang ito na kanyang ginamit, mayroong lahat ng posibilidad na siya ay mas malakas pa kay Lone Bambo. Ang nakakatakot na kapangyarihan ng pagsuntok ay isang patoto doon. Naisip ni Hansen na maaaring kailangan niyang gumanti gamit ang Break 6 Skies. Iyon lang ang paraan upang labanan ang kanyang kamao ng epektibo. Kaya mong tiisin ang aking Extreme King Final Punch. Hindi nakapagtataka na itinuturing kang kasing husay ni Lone Bambo. Nakapasa ka na. Ang mga gintong mata ng babae ay tinitigan si Hansen. Ang kanyang tinig ay malamig, ngunit napaka-seductive din. Bibigyan kita ng pagkakataong sumali sa mga kabalyero. Ikaw ba ay mula sa Extreme King? Tumingin si Hansen sa babae habang nagsasalita siya. Oo, sagot ng babae. Dumating ka ba rito para lang magdulot sa akin ng problema? Tanong ni Hansen. Sumagot ang babae sa isang walang tonong tinig, nasa dito ako upang maghatid ng recruitment paper para kay Yisha. Aalis na sana ako, ngunit narinig ko na ikaw ay nasa paligid. Kaya, naparito ako para tingnan ang taong sinasabing kasing lakas ni Lone Bambo mismo. Tiyak na nakapasa ka na, kaya, inaanyayahan kita na sumali sa mga kabalyero. Pasensya na, ngunit wala akong plano na iwanan ang Narrowmoon. Si Hansen ay nasa mataas na alerto habang nagsasalita siya. Naghanda siya para sa posibilidad na ang babae ay maaaring sumuntok muli. Ngunit ang babae ay hindi nagpaplano. Nang tumanggi si Hansen, lumingon siya at umalis. Pinanood ni Hansen ang kanyang magandang katawan habang naglalakad siya palayo, ang kanyang mahabang kulay gintong buhok ay umaalon sa likuran niya. Ngunit ang tanawin ay may lungkot na parang sinasabi kay Hansen na wala siyang ideya kung ano ang kanyang napalampas. Ang yabang na babae, naisip ni Hansen sa kanyang sarili.